Natapos na ang palabas na Batang Kwapo at ngayon ay sisimulan na natin ang pagtalakay sa House of Lies. Para sa mga nais manood, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming Cinema Insight English channel at patuloy na suportahan kami. Maraming salamat. Sa kabanatang ito, tuluyan ng umabot sa sukdulan ng tensyon sa loob ng mansion. Nabunyag na ang lihim ni Paulo at Jasmine matapos ang aksidente ni Hobart. Duguan at walang malay, nahulog si Jobert sa hagdan. Ngunit sa halip na tulungan siya, inuna ni Paulo at Jasmine ang sariling kaligtasan. Nanginginig si Paulo, napasigaw. Diyos ko, anong gagawin natin? Nakita niya tayo, naitala niya tayo. Sa luha, mabilis na tugon ni Jasmine. Huwag kang tumayo diyan. Hanapin mo ang telepono. Bilisan mo, Paulo. Kapag nakuha nila, tapos na tayo. Nagpapanik si Paulo. Hinanap ang telepono hanggang matagpuan ito na basag ang screen. Agad niya itong kinuha at tumakas silang dalawa pabalik sa mansion. Iniwan si Jobert na nakikipaglaban para sa buhay sa dilim ng gabi. Samantala, si Marge ay wasak ang puso na pilitang iwan ng anak sa sumpang bahay. Sa kabilang panig, lalong tumindi ang banggaan ni Greg at Evelyn. Parehong nagbabantang sisirain ang reputasyon ng isa't isa. Si Yoli na may lumisan na, dala ang lahat ng maruming lihim ng pamilya. Ngunit ang mas matinding dagok ay paparating. Isang gwardiya o hardinero ang unang makakakita sa duguan at walang malay na si Jobert, yayanig sa buong sambahayan. Samantala, sa loob ng taxi, nakatanggap si Marge ng tawag. Balitang tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Nang marinig niyang nasa ospital si Jobert at nasa kritikal na kondisyon, ang kanyang luha ng dalamhati ay nagiging nagbabagang galit. Nanginginig, bumulong siya. Binalaan kitang mag-ingat, anak. Sino ang may gawa nito? Hindi ko sila patatawarin. Hindi na mahina, maamo, o masunurin si Marge. Bumalik siya bilang isang inang handang lumaban ng buong lakas para sa kanyang anak. Sa parehong oras, tahimik na nag-impake si Yoli. Alam niyang ito na ang tamang sandali upang ilabas ang kanyang tinatagong sandata. Sa ospital, hinarap niya si Marge at sinabi, Madam Marge, alam kong naglalagablab ang galit mo. Ngunit kung nais mo talagang wasakin ang pamilyang ito, hawak ko ang mitsa na sisindi ng apoy, lalo na ang lihim ni Greg. Ang lahat ng ito ay magbubukas ng mas matitinding revelasyon at ang apoy ng paghihiganti ng isang ina ay hindi na mapipigilan. Ang susunod na kabanata ng House of Lies ay magdadala ng mas madidilim na pagsabog ng mga lihim. Sa kabanatang ito, sumiklab ang pinakamalaking banggaan sa harap ng emergency room. Nagkunwaring nag-aalala sina Evelyn at Greg habang si Paulo ay nanatiling tahimik. Hindi makatingin kanino man, ngunit nang dumating si Marge, dumagundong siya na parang bagyo. Sinubukan siyang pigilan ni Evelyn. Marge, anong ginagawa mo rito? Sinabi kong umalis ka. Ngunit sinampal siya ni Marge at sumigaw. Huwag mo akong simulan, Evelyn. Ang anak ko'y nakikipaglaban sa loob dahil sa dumi ng pamilya niyo. Sinubukan ni Paulo na magpaliwanag, iginiit na aksidente lamang ang lahat. Ngunit sa mga mata ni Marge, wala nang puwang para sa mga palusot. Sa gitna ng lahat, sumabog ang pinakamalaking lihim ng episode. Akala ni Paulo ligtas na siya. Iniisip na nawasak na ang telepono ni Jobert. Ngunit matalino si Jobert. Bago siya bumagsak, nagawa niyang pindutin ang send sa messenger. Ang video ay nakarating kay Marge bago pa man masira ang telepono. Sa harap ng lahat, inilabas ni Marge ang kanyang cellphone at mariing sinabi, Gusto niyo bang malaman kung bakit tumatakbo ang anak ko? Dahil tinatakasan niya kayong dalawa. Pinatugtog niya ang video at malinaw na narinig ang mga tinig ni Paulo at Jasmine kasabay ng takot na sigaw ni Jobert. Nanlumo si Paulo, namutla habang nakatingin sina Greg at Evelyn sa kasuklam-suklam na katotohanan ng kanilang pamilya. Sa galit, nilundag ni Marge si Paulo. Sinakal siya at sumigaw, Pinatay mo ang anak ko. Agad na rumesponde ang mga gwardya
at si Greg upang paghiwalayin sila. Sa sandaling iyon, lumabas ang doktor mula sa operating theater. Bumagsak ang katahimikan nang sabihin niya, "Pamilya ni Jobert, ginawa namin ang lahat ng aming makakaya." Napaluhod si Marge sa sahig. Wasak ang loob, walang laman ang mga mata, at umalingaw-ngaw ang kanyang mga hikbi. Doon pumasok si Yoli, tumingin kina Greg at Evelyn, at binitiwan ang huling linya. "Ngayong gabi, hindi lang kasalanan ni Paulo ang mabubunyag. Gusto niyo bang malaman kung sino talaga ang nag-utos na paalisin si Marge sa bahay, dahilan kung bakit nangyari ang aksidenteng ito?" Ngayon, nakabitin ang mga tanong, nabuhay ba si Jobert o tuluyan na siyang nawala? At anong lihim ang ibubunyag ni Yoli na maaring tuluyang sumira kina Evelyn at Greg? Habang si Marge ay nagbalik bilang isang inang naglalagablab sa paghihiganti, sina Paulo at Thea na may naniniwalang ligtas sila, iniisip na basag na ang telepono at walang malay si Hobart. Ngunit ang teleponong iyon ang nagtataglay ng pinakamadilim na lihim ng pamilya. Ang aksidente ni Jobert ay hindi simpleng pagkadulas, ito'y isang sabwatan, at ang ebidensya ay hawak na. Ebidensya ay mas matitinding pagsabog ng katotohanan ng paparating, at ang apoy ng paghihiganti ay hindi na mapipigilan. Ang lahat ng ito ay mabubunyag sa susunod na kabanata ng House of Lies. Sa kabanatang ito, lalo pang lumalalim ang banggaan sa loob ng pamilya de Vera. Nagsimula ng maghinala si Marge. Napansin niya ang kakaibang kilos ni Edward, ang mga lihim na tawag, ang pagiging abala ng hindi maipaliwanag. Sa lihim na pagkikita ni na Edward at Thea, sinubukan ni Thea na pakalmahin ang takot ng asawa. "Manahimik ka, Edward. Wala na ang telepono, hindi na magigising si Jobert. Walang makakaalam." Ngunit nanginginig ang tinig ni Edward. "Paano kung may nakakita? Paano kung maghinala si Marge? Gumuho na ang pamilya ko." Hindi nila alam, nakikinig si Paulo mula sa dilim. Matagal na niyang minamanmanan ng pamilya, dala ang sariling plano, ang sakupin ng kapangyarihan. Hindi niya ibibigay ang impormasyon ng libre. Ang mga lihim na hawak niya ang magiging sandata, at kapalit nito ay impluwensya sa loob ng pamilya. Sa lihim na pagkikita, hinarap ni Paulo si Edward. "Edward, akala mo ba basta-basta na lang matatabunan ang maruming ginawa mo? Alam ko kung nasaan ka nang mangyari ang aksidente. May presyo ang katahimikan ko, at alam mo kung ano ang gusto ko mula sa kumpanya." Nabigatan si Edward sa lahat, sa pangingikil ni Paulo, sa lason ng impluwensya ni Thea, at sa sariling konsyensya na kumakain sa kanya sa harap ni Marge. Ngunit hindi mananatiling bulag si Marge. Bilang mapanuring asawa, naramdaman niya ang kakaibang kilos ni Edward. Sa huli, hinarap niya ito ng direkta. "Edward, asawa mo ako. Ramdam kong may itinatago ka. May kinalaman ba ito sa aksidente? Sabihin mo na ngayon, dahil kung sa iba ko pa maririnig, mas masakit." Ngunit muling nagsinungaling si Edward. Itinago ang lahat sa likod ng stress sa negosyo. Dito nagsimula ang sariling imbestigasyon ni Marge. Bumalik siya sa lugar ng aksidente, kinausap ang mga tauhan at nakatuklas ng maliit ngunit mahalagang ebidensya. Isang resibo o dashcam footage na nagpapatunay na naroon sina Edward at Thea sa oras ng insidente. Sa isang marangyang hapunan ng pamilya de Vera, dumalo si Thea bilang kaibigan at kasosyo. Akala niya hawak niya si Edward. Akala ni Paulo nasa kanya ang kontrol. Ngunit mali silang lahat. Minamaliit nila ang lakas ni Marge. Sa gitna ng tawanan at kasayahan, tahimik na tumayo si Marge. Hindi siya umiyak. Hindi siya sumigaw. Sa halip, isang malamig na ngiti ang kanyang ipinakita. Ngiting nagpayanig kay Edward. Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bag ang isang bagay at inilagay sa gitna ng mesa. Ang basag na telepono, ang akala ng lahat ay nawala na. Namutla sina Edward at Thea, nanlaki ang mga mata at bumuhos ang pawis. Sa malamig na tinig sinabi ni Marge, "Nakakagulat kung gaano kabilis magbago ang buhay.
Isang aksidente, isang nawalang bagay. Kilala niyo ba ang teleponong ito, Edward Thea? Ang tunay na twist ay nabunyag. Hawak ni Marge ang telepono mula pa noong una. Nanahimik lamang siya upang makita kung hanggang saan aabot ang kasinungalingan ni na Edward at Thea. Ngayon, nakabitin ang mga tanong. Ano ang gagawin ni Edward kapag tuluyan nang nabunot ang kanyang maskara? Paano ililigtas ni Thea ang sarili sa bingit ng pagkawasak? At paano ipapakita ni Marge ang kanyang paghihiganti laban sa pamilyang unti-unting sumira sa kanyang buhay? Ang lahat ng ito ay mabubunyag sa susunod na kabanata ng House of Lies. Maraming salamat sa panonood ng buong video. Para mapanood ang susunod na episode explanation, huwag kalimutang mag-subscribe Cinema Insight English Channel.